Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina nga'y napanood natin ang vintage performance mula kay LeBron James. Gumawa siya ng 29 points, 6 rebounds, and 7 assists on 12 of 17 shooting sa field, and that is 71% mga kaibigan. At may kasama din nga yan na 4 na 3 points. Ang performance na ito ay matapos lamang na mag-average niya ng 10 points per game on less than 30% shooting sa field sa 3 games. Last week nga'y pinag-uusapan na lugi na ang Lakers sa sinasahod nila na 52 million kay LeBron. Subalit ngayon nga matapos ang classic performance na ito ay sinasabi ng ilang fans na ito ang version na LeBron na sulit ang 52 million per year na sahod. Well, sa totoo lang nga kung usapang negosyo ay palagi naman sulit kay LeBron ang malaking sahod dahil sa dala niyang market sa kahit na anong team na pinaglalaruan niya. Kahit nga ilipat mo siya sa Charlotte Hornets, tiyak na dadami ang fans ng team na ito. Magkakaroon din ito ng madaming national televised games, tataas ang ticket prices at pati na din ang jersey sales. Yan nga ang reality kapag andyan si LeBron sa iyong team. Subalit kung produksyon sa loob ng court ang pag-uusapan, kung consistent pa din nga siya tulad ng dati na nagtatala ng mga numero na pang all-star, sulit pa din nga talaga ito. Ganun pa man kung batay sindi na nga ang kanyang performance tulad ng nakikita natin sa kanya sa umpisa ng season na ito, posibleng may puntong ang iba na nagsasabi na hindi na talaga sulit ang 52 million per year. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang pag-usapan naman natin ang Dallas Mavericks, ang Mavs ay tahimik lang nga subalit unti-unti na nga silang bumabawi sa season na ito mga kaibigan. Sa kanilang last 5 games ay isa lamang ang talo nila at laban nga yan sa OKC Thunder na lahat naman tinatalo ang mga nakakalaban nila sa ngayon. Ang Mavs ay nagkaroon ng hindi magandang simula. Bukod nga sa magkakasunod na mga talo, andun din nga mga injuries at distraction sa labas ng court regarding Nico Harrison. Well, ngayon nga ay tinigilan na nila ang kanilang eksperimento sa paggamit kay Cooper Flagg sa point forward position at binalik na nga nila ito sa small forward position kung saan talagang kitang-kita nga ang kanyang pagiging komportable dito. Binigyan na nga siya ng point guard na matino. Nakabalik na rin nga si Anthony Davis sa lineup habang si Klay Thompson naman ay mas maganda na ang nilalaro ngayon mula sa bench ng Mavs. Kaya naman dahil sa magandang trajectory na ito ng Mavs ay madaming naniniwala na may pag-asa pa din talaga ang team na ito lalo na kapag bumalik na nga si Kyrie Irving. Ang Mavs ay may record ngayon ng 9 wins and 16 losses para sa 12th seed ng West. Subalit at least ay nakikita mong may improvement ang kanilang performance. Unlike nga sa Clippers sa tulad ng Mavs ay very talented ang team, talagang walang pagbabago nga ito at patuloy pa din ang magkakasunod na talo nila. May pag-asa pa din nga ang team na ito ng Mavs na maging delikado sa West. Depende na lang nga kung kamusta ba ang magiging galaw ni Kyrie Irving matapos ang ACL injury. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay magagawa pa din ng Mavs na makapasok sa playoffs o dapat na silang mag-rebuild na lamang?